Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sunog sa Bagong Pag-asa, Quezon City umabot sa second alarm, 100 pamilya apektado. 8.9 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes winasak sa Negros Occidental. World Military Competition sa Estados Unidos, ika-31 sa dating 47 ang Philippine Military Academy. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 100 pamilya ang naapektuhan matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area malapit sa footbridge sa Mindanao Avenue, Barangay Bagong Pag-asa, madaling araw nitong Sabado, May 9. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Quezon City, karamihan sa mga nasunog ay yari sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy sa dikit-dikit na mga bahay. Itinaas sa first alarm ang sunog dakong 5:50 AM at agad na umabot sa second alarm pagsapit ng 5:53 AM. Naitala namang under control ang insidente bandang 6:26 AM bago tuluyang idineklarang fire out dakong 6:35 AM. Makikita sa mga kumalat na video mula sa mga motorista at napapadaang mga tao ang makapal na usok habang nagsilikas ang mga residente at rumesponde ang iba't ibang fire volunteer groups. Kinumpirma rin ng BFP na parehong lugar ito na tinamaan ng malaking sunog noong November 2025. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente at kabuuang halaga ng pinsala. Mahigit 8.9 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang winasak ng Negros Occidental Maritime Police Station o MARPSTA sa sanitary landfill ng Talisay City bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal tobacco trade nitong Mayo 7, Huwebes. Pinangunahan ni Negros Occidental MARPSTA Chief Major Carl Bonilla ang disposal operation, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa winasak ang 11,450 rims ng iba't ibang brand ng kontrabandong sigarilyo na nakumpiska noong 2025 sa Kawayan Town. Dinurog, ibinabad sa tubig at tuluyang ibinaon sa landfill ang mga sigarilyo upang matiyak na hindi na muling maibebenta sa merkado. Pinuri naman ni Mayor Rowena Lizares ang operasyon at iginiit na hindi dapat maging kanlungan ng illegal tobacco trade ang Negros Occidental dahil banta ito sa kalusugan ng publiko at nawawalang kita ng pamahalaan mula sa buwis. Malaking pag-angatang naitala ng Philippine Military Academy o PMA matapos pumwesto sa ika-31 mula sa 48 kalahok sa Sandhurst International Military Skills Competition 2026 na ginanap sa United States Military Academy noong May 2 hanggang 3. Mula ito sa ika-47 pwesto noong 2025 dahilan upang umakyat ng 16 spots ang Team Dagohoy ng PMA sa isa sa pinakamahihirap na military competitions sa mundo. Nalampasan din ng Filipino cadets ang ilang foreign military teams mula Australia, Poland, Brazil, Hawaii at iba't ibang US military academies at ROTC units. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, patunay ito ng disiplina, matinding pagsasanay at dedikasyon ng mga kadete. Sinusubok sa Sandhurst competition ang tactical operations, endurance, leadership, teamwork at decision-making sa ilalim ng matinding pressure. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.